Ito ang Hero X-Pulse 200. Isa itong off-road entry na nilabas ni Hero Motocorp Philippines. Tamang-tama ito sa mga naghahanap na pang off-road na pang malakasan. Kargado siya ng 4-valve single cylinder, 200cc displacement, may power siya na 14.1 kilowatts at may max torque na 17.35 Newton meters. FI na nga rin pala siya kaya tipid sa gasolina. Meron siyang pedal disc brake sa likod, kapartner ng Nissin caliper. Naka-disc brake na rin siya sa harapan equipped with ABS. Single channel ABS nga pala siya kaya wala siyang ABS sa likuran. Ang naka-install na default tire niya ay Metzeler Enduro 3 na mayroong sukat na 90-90 by 21 inches. Sa likod naman ay 120-80 by 18 inches. Napakaswabe rin itong Metzeler pagdating sa rough roads. Gwapong-gwapo rin yung design pagdating sa exhaust system niya. Sa pillion step naman ay pwede mong tanggalin yung rubber nito para maging mas makapit yung tapakan mo. Katulad ng ganitong tapakan yun, nakaalis na yung rubber. Meron siyang single shifter at meron siyang 5-speed. Pagdating naman sa monoshocks, meron siyang 10-step for adjustment. Naka-rectangular swing arm na rin pala ito kaya swabing-swabe yung pag-bounce ko dito. Sa harapan naman ay meron siyang long travel front fork suspension dito. 37 in diameter with anti-friction bush. Literal na dinuduyan ka lang dito para sa mga off-road trucks. Sa 4-valve engine niya ay meron siyang 7 pins oil cooler. Siyempre hindi mawawala dito yung aluminum bash plate o yung skid plate. Ang ground clearance niya ay nasa 220mm. Kailangan talaga na mahaba yung side stand mo dito dahil mataas talaga siya kung tutuusin. Nakatiptoe ako dito kapag nakasakay na. Sa chain sprocket niya ay naka 45 teeth na nga siya dito. Tamang-tama yung combination para hindi ka mabitin sa mga slope terrains. Siyempre hindi mawawala dito yung chain guard at yung rubber guide. Pagdating sa protection ay meron siyang steel crash guard both sides. Maganda rin ito pag ngawit ka na sa mga long rides. Meron nga rin pala siyang mud guard sa unahan. Pagdating sa decals ay makikita mo yung logo niya sa bandang gas tank. Metallic black at techno blue yung colorways na nire-review natin ngayon. May kickstart na nga rin pala ito para less hassle pag lobat ka na. Top box ready na rin ito at hindi ka nabibili ng bracket. Sa gilid naman ay pwede mo ring i-strap yung mga side bags mo dito. Pagdating sa ilaw ay naka-LED na rin siya. Naka-projector yung low beam at dual LED sa high beam. May maangas na DRL o yung daytime running light. Kitang-kita talaga sa liwanag. Meron siya ditong rally styled windshield. Kung mapapansin mo, meron talaga siyang hawig sa Himalayan motorcycle. Sa turn signals ay bulb type ang ginamit nila dito. May naka-install na rin ditong knuckle guards o yung hand guard. Medyo aesthetic na rin yung design niya dito. Naka-reinforced steel na rin ito kaya siguradong matibay. Yung side mirror naman niya ay may konting distortion. Sa handle grip ay saktong-sakto at malagkit naman. Okay din sa akin yung mga switches niya. Malalapad sila at kapang-kapa mo talaga. Sa right side naman ay meron siyang kill switch at engine start. Naka full digital LCD display siya dito. Meron siyang gear indicator, side stand indicator, neutral, tapos yung ABS, fault indicator, tachometer, time indicator, yung total ng tinakbo, fuel gauge at trip meter. Meron din siyang Bluetooth, ecometer, kilometer per liter at yung ABS mode. Pwede mong iset up ng pang on-road, off-road at rally mode. Meron siyang 13 liters tank capacity. Umaabot ako dito ng 32 to 36 km per liter. Sa underseat naman niya ay para lang talaga sa tools at sa mga documents. Dito mo rin pwede ilagay yung mga rubber sa pillion step. Classic na classic yung rubber hook niya dito. Yung lambot ng upuan niya ay hindi nakakaumay at hindi rin nakakapagod upuan. Swak na swak yung balls nyo dito sa mga extreme terrain. Meron din siyang rubber protector sa gas tank para iwas gas-gas. Hindi rin ako nangawit dito nung nag long ride ako. Kaya swabe sa lahat ng ride ko.